Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elenita Padernos at shoutout kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kanyang mga mata na puno ng walang awa na pagpatay ay bahagyang itinaas at tumingin kay Lu Yuan ng masama. Lumabas ka. Ang susunod na segundo, Aaron kamay ng isang mahigpit na pagkakahawak, ngipin ng isang kagat, ang mga mata ay nagpapakita ng mabangis na liwanag. Nagbago ang hugis ng katawan. Nang halos hindi ito maaninag ni Lu Yuan, muling lumitaw ang Aaron kung saan naroon si Lu Yuan, ngunit si Lu Yuan, na dapat ay naroon, ay naalis ang kanyang mga paa sa lupa, at isang malaking kamay ang dumaikit sa pagitan ng kanyang leeg, kasing tigas ng vice. Sinubukan ni Lu Yuan ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang kaliwat kanang kamay, sinusubukang kumawala, ngunit sa tuwing matamaan niya ang kamay ni Aaron, ito ay parang pumapalakpak sa bakal. Walang posibilidad na makalaya. Malamig na sumulyap si Aaron sa iba pang mga tao at pinilit ang lahat na lumunok ng isang subo ng laway. Sa 49 na tao, walang nang ahas na gumalaw, lalo pa ang subukang iligtas si Lu Yuan. Naningkit ang mga mata ni Lu Yuan, at ang kanyang mukha ay naging kulay ube. Hindi niya siguro akalain na ang isang lalaking may mataas na kultibasyon na tulad niya ay mamamatay na parang mortal sa huli. Gayunpaman, si Lu Yuan ay hindi nagpumiglas at humingi ng awa na parang aso. Dahil hindi niya mapalaya ang sarili, pinili niyang i-condense ang huling hininga sa lalamunan. Kung papatayin mo sila, papatayin mo ang buong lungsod. Tiningnan ni Lu Yuan si Aaron ng mahinahon. Pagkatapos noon, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang pagdating ng kamatayan. Umuungol. Biglang nag-effort si Aaron sa kanyang kamay. Tulad ng isang higanteng oso na naghagis ng kuneho, diretso niyang itinapon si Lu Yuan ng 10 metro. Pagkatapos ay tumama siya ng malakas sa lupa at pilit na pinalipad ang mga labi ng bato mula sa mga lansangan ng bato. Sa kamay biglang muli masamang espiritu nagtitipon, Russia's pasulong, ay malaki upang pumatay espesyal na pumatay. Gayunpaman, habang mas pinapatay niya, bumagal ang figure ni Aaron, at mabilis na kumupas ang pula ng dugo sa kanyang mga mata. Kung papatayin mo sila, papatayin mo ang buong lungsod. Kung papatayin mo sila, papatayin mo ang buong lungsod. Ang boses ni Lu Yuan ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa kanyang utak. Kasabay nito, ang bawat zombie na pinatay ni Aaron ay patuloy na lumilitaw sa isip ni Aaron bago siya namatay. Maaaring siya ay isang Jiang Hoshake na may masiglang tawa, o isang tindera sa kalye na nagbebenta ng maliliit na pagkain, o ilang babae, bata at matatandang tao. Biglang huminto sa OpenSea basihan 3,000. Ang buong tao ay nakahawak sa kanyang ulo, kalahating nakaluhod sa lupa sa sakit. Ang mga nakangiting mukha na iyon, ang daang taong iyon at ang mga ugali ay mas madalas na lumitaw sa kanyang isipan, tulad ng mga screen painting ng mga pelikula, patuloy na kumikislap at nagsasalo-salo. Ano ang higpit ng ngiti ni Fu Mang bago siya mamatay? Biglang bumaba ang kamay ni Aaron mula sa kanyang ulo. Kasabay nito, ang kanyang figure ay biglang umatras at lumipad sa Lu Yuan sa di kalayuan. Ang mga disipulo ng Asol na Bundok Pavilion ay agad na nahawakan ang kanilang mga puso. Maging si Lu Yuan, na nasa bingit ng kamatayan, ay walang pagpipilian kundi ang mapait na ngumiti at ipikit ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Aaron, na sumusugod na naman sa kanya. Anyway, dapat ngayon lang ako sinakal. Ito ay sapat na upang mabuhay para sa 12 ng mga segundo. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng halos 3 segundo, ang matinding sakit o amoy ng kamatayan ay hindi dumating. Imposible sa bilis ng Aaron.
Sa pag-iisip nito, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang figure ni Aaron na may malakas na masamang espiritu ay nakatayo sa kanyang harapan, likas siyang lumiit. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi niya napigil ang sumimangot. Nawala ang pulang dugo sa buhok ni Aaron. Bagamat malamig pa rin ang kanyang mga mata, nawala na ang dating mayabang na pulang ilaw. Ikaw, biglang, bahagyang umangat ang kamay ni Aaron, isang puting liwanag mula sa palad, bahagyang nakakalat sa katawan ni Lu Yuan. Akala ng mga disipulong iyon ay muling papatayin ni Aaron si Lu Yuan. Sa oras na ito, lahat sila ay nagpupumilit na iligtas siya, ngunit ikan-away ni Lu Yuan ang kanyang kamay. Dahil naramdaman ni Lu Yuan doon na ang kanyang katawan ay naging kakaiba, at ang sakit ay nagsimulang mawala, at ang nasugatan na laman loob ay tila nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang kamay ni Aaron, nawala ang puting liwanag, ngunit nalaman ni Lu Yuan na wala siyang seryoso, mausisa niyang hinawakan ang kanyang katawan, ngunit natagpuan na ang hitsura ng pinsala ay halos pareho. Ang patayin ng lahat ng tao sa lungsod ay ang pagpatay sa lungsod na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at mahinang sinabi. Hindi ko alam. Tayong mga tao sa tuktok ng asol na bundok ay hindi alam ang tungkol sa mga zombie na ito, ngunit. Tumayo si Lu Yuan mula sa lupa, tumingin sa ibang mga disipulo sa malayo, at pagkatapos ay bumulong, gayunpaman, narinig kong binanggit ito ng mga tao sa disyerto. Desert City, Yumin Fangkun. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing. Eksakto. Tumanggo si Lu Yuan, bagaman sila ay nakatira sa malayo sa disyerto, walang nakakaalam ng kanilang partikular na pinanggalingan at napakahiwaga, sila ang mga taong pinakakilala ang demonyong monghe. Tumanggo si Aaron. Maraming beses na binanggit ni Lu Roxan ang puntong ito, na maaaring patunayan na ang sinabi ni Lu Yuan ay hindi kasinungalingan. Tumingin si Aaron kay Lu Yuan at sinabing, sige, si Lu Yuan, tumingin sa Aaron, nag-alinlangan sandali, tumanggo, at sinabing, magsisimula na kahapon. Dahil ang dalawang hukbo ay sama-samang lumalaban, ang mga panestos ay pinagsasaluhan. Ang reserbang general ng Desert City ay maraming nakikipag-ugnayan sa akin. Kahapon, nang ako ay inutusan ng aking binibini na magpadala muli ng ilang mga panestos, niyaya niya akong uminom bilang karaniwan. Nabanggit kanila pagkatapos ng ilang beses na pagpapalit ng mga tasa. Ako, sumimangot si Aaron. Ikaw lang ang nakakalusot sa Fangkon at napahiya ang buong Desert City sa sarili mong pagsisikap. Siguro, para sa iyo, isa lang ito sa ilang labanan, ngunit para sa mga tao sa Desert City, ito ang kanilang unang pagkatalo sa mga dekada. Sa madaling salita, sinaktan mo hindi lamang ang mga tao sa disyerto, kundi pati na rin ang kanilang dignidad sa loob ng 100 taon. Mapait na umiling si Lu Yuan. Ang disyerto na lungsod sa Pianan, tulad ng maraming lihim na lungsod, ay hindi pumapasok sa Central Plains. Ito ay mas katulad ng ulo ng manok kaysa sa buntot ng phoenix. Maaaring mayroon silang ganoong kaisipan kaysa sa ibang mga lungsod. Dahil ang disyerto ng lungsod ay sapat na malakas at mahiwaga, medyo sikat ito kahit nasa Central Plains. Sa nakalipas na daang taon, bagamat nagkaroon sila ng maliliit na laban, sila ang ganap na Panginoon sa lugar kung saan wala sila sa Central Plains, kaya maaari lamang silang manalo. Ngunit ang hitsura ng Aaron, ay talagang hinahayaan ang alamat na ito na masira mula ngayon, bukod pa rito, halos masira. 10,000 mga piling sundalo, ngunit walang sino man, tulad ng isang insulto, halos ganap. Sa mata ng lahat ng tao sa Desert City, you are their eyesore. Natural, it's a private attack on you. Lu Yuan daw. Tumanggo si Han Sanchen, na hindi niya itinanggi. Nang walang makatalo sa kanila, pinag-usapan siya ni Fangkon at ng kanyang mga kasama sa likuran nila. Pagkatapos nilang talunin ang mga ito, natural nilang maiisip kung gaano nila kinasusuklaman ang kanilang sarili. Ngunit nagmamalasakit ba ang Aaron? Hindi alam ng Maya ang ambisyon ng isang scene. Hindi ko bagay kung paano sila. Malamig na sabi ni Aaron. Tama ka. Walang pakialam ang elepante sa pagtutol at kawalang kasiyahan ng langgam, ngunit ang problema ay ang mga tao sa Desert City ay talagang espesyal na iniimbitahan ni Miss sa pagkakataong ito. Nang lumitaw ang demonyong monghe,
Labis na nag-aalala ang Diyos sa iyong sitwasyon at hinimok ang dalaga na tulungan ka sa lalong madaling panahon. Bagamat huli na ang dalaga, nagpadala siya ng palihim upang mag-imbestiga. Nang matiyak namin na ito ay malamang na isang monghe ng demonyo, inanyayahan kami ni Miss sa Desert City. Sumimangot si Aaron, sa kapangyarihan ng tuktok ng asol na bundok, kailangan ka pa rin ng kapangyarihan ng mundo para humingi ng tulong sa iba. Walang pagpipilian si Yuan kundi ang ngumiti, lahat ng bagay sa mundo ay nabubuhay ng magkasama, ngunit ang kapanganakan sa isa't isa ay pagpigil sa isa't isa. Ang masasamang monghe na ito ay napakasama, sila ay mga monghe ng templo ng Moshua. Hindi mo sila maasahan. Moshua Temple. 10,000 taon na ang nakalilipas, mayroong isang templo na tinatawag na templo ng Moshua. Sinasabi na mayroong isang hari ng demonyo sa templo. Ang mga monghe na ito, na hindi alam ang kanilang layunin, ay nagtatayo ng isang templo upang kumanta ng mga banal na kasulatan dito upang sugpuin ang hari ng demonyo. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga monghe na ito ay lahat ay baliw at patayin ang isa't isa kung ang isang malakas na bagyo sa disyerto ay hindi lipulin sila at ibabaon sila sa lupa. Natatakot ako na sila ay magdadala ng mahusay, problema sa mundo. Sabi ni Han Sanchen, ang ibig mong sabihin ang mga monghe na ito ay mga monghe ng templo ng Moshua. Ito ang dating hula ng Diyos. Tumanggo si Lu Yuan, gayunpaman, ang katotohanan ay dapat na pareho, dahil pagkatapos magpadala ng isang tao upang suriin ang Miss, inimbitahan niya ang bahay ni Fang sa disyerto ng lungsod. You mean, parang may naisip si Aaron. Ang pagkawasak ng templo ng Mantuo ay sa isang bagyo sa disyerto, at si Fang Jia ay pinangalan ng lungsod ng disyerto, na nangangahulugan na ang dalawa ay dapat na umiral sa parehong lugar. Matalino ka. Pagkatapos ng pagkalipol ng templo ng Mantuo, bagamat nawala ito sa kabuuan ng mundo. Ngunit ang lugar na iyon ay palaging malayo sa Central Plains, kaya hindi natin alam ang lahat tungkol dito. Panipi-panipi, ang totoo ay sinabi na pagkatapos ng pagbagsak ng templo, ang disyerto ay hindi ganap na kalmado. Minsan sinasabing ang mga monghe na nakaitim ay makikita sa disyerto kung nagkataon. May mga taong lalakad sa disyerto, biglang mag-uunat ng kamay mula sa ilalim ng disyerto para hilahin ang mga tao sa buhangin. Bilang resulta, ang disyerto ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Hanggang libu-libong taon na ang nakalilipas, narinig ng isang tribo na nakatira malapit sa disyerto na isang gabi ay nakuha nila ang inspirasyon at kapangyarihan ng mga Diyos at pinangunahan ang kanilang mga tropa na lipulin ang panganib sa disyerto. Upang hikayatin ang mga tao na patuloy na maglakbay ng ligtas sa disyerto, ang tribong ito ay nanirahan sa gitna ng disyerto, na siyang hinalinhan ng disyerto na lungsod. Matapos pakinggan ang mga ito, naunawaan ni Aaron na ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nagdala ng malaking bilang ng mga disipulo si Lu Raoxan mula sa tuktok ng asol na bundok, ngunit humingi ng tulong sa pamilyang Fang. Ang hinalinhan ng pamilya Fang, ang tribo, ay tila kayang sugpuin ang mga demonyong monghe. Ang mga monghe ng mahiwagang Tuo Temple ay bihirang magpakita. Bagamat ang tuktok ng asol na bundok ay isang malaking pamilya, ito ay nasa Central Plains lamang. Kaunti lang ang alam nila tungkol sa mga lugar at mga taong ito sa disyerto. Miss, dahil sa iyong kaligtasan, inimbitahan niya ang pamilya ni Fang para siguraduhing ligtas sila. Sabi ni Lu Yuan. Tumanggo si Aaron, nakasimangot at hindi nagsalita. Ang zombie ay dahil sa demonyong monghe. Sa orihinal, ang kahulugan ng Miss ay hayaan ang pamilya ni Fang na tanggapin ito, ngunit, pagsasalita tungkol dito, hindi na nagsalita pa si Lu Yuan. Pero dahil ako, ayaw ni Fang Kun. Sumagot si Aaron. Malakas na tumanggo si Lu Yuan, tinanggihan ng young master ng pamilya Fang ang proposal ng binibini at sinabing pumayag lang sila na iligtas ka, kaya pagkatapos mong bumalik sa kampo, hindi na nila papansinin ang lahat. Sa puntong ito, nagpayo ang dalaga, ngunit wala talagang mas mahusay na paraan, nagsara ang mga ngipin ni Aaron. Hindi niya talaga maintindihan na sila ni Fang Kun ay nagkita sa unang pagkakataon. Bakit ba napakaaway niya sa sarili niya? Kunin ang iyong sulat mula sa unang pagpupulong, at pagkatapos ay gamitin ito bilang banta upang makipagkompetensya sa iyong sarili. Nasugatan man siya ay pumayag siya at halatang umabot na sa dulo ang proseso ngunit palihim niya itong nilason. How to say, hindi naman iniisip ni Aaron na sobra ang ginagawa niya, pero bakit niya ito ginagawa? Nga pala,
Anong ibig mong sabihin binanggit nila ako? Sumimangot si Aaron. Speaking of himself, hindi mahirap para sa Aaron na isipin ang kanilang kahulugan ng paghila at paghakbang, ngunit binanggit ito ni Lu Yuan noong panahon ng zombie. Ibig sabihin, malamang na binanggit ng grupo ang kanilang mga kaibigan sa border town na ito at ang kanilang mga kaibigan dahil binanggit nila ang kanilang mga sarili, sila ay magiging kasangkot din sa zombie na walang pangako. Oo, binanggit nila ang iyong mga kaibigan at mga zombie. Higit sa lahat, binanggit nila ang totoong mga sikreto ng mga zombie na ito. Nang marinig ito, nagmamadali si Aaron, magsalita ng mabilis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.